sabi pa sa akin ng mga bali-balita. At ang balita na nakuha ko sa aking mga kaibigan ng 17th Congress ay magkakaroon daw ng coup dito sa darating na linggo at magkakaroon ng bagong speaker. Tatanggalin daw si Tambaluslos. Now, of course, ang sinasabi nila, bali-balita, ang papalit daw itong si Albi Benitez ng Bacolod. No? At pag-usapan natin ito. Tama ba o hindi? Well, ewan po. No? Malalaman naman natin yan sa darating na linggo kung talagang matatanggal si Tambaluslos. Sana nga po. Dahil alam nyo naman, ako mismo, no? Ang talagang nag-iit sa akin ay ang si Tambaluslos, ang Huwad Committee, si Lisa Araneta Marcos, no? Na alam ko naman na merong basbas din ni Bongbong Marcos Jr. No? Pero ang talagang tumiri sa akin ay walang kaduda-duda kundi ito si Tambaluslos. No? Now, unang-una, may interes ba ang Marcos Jr. na tanggalin ang kanyang pinsan? May interes ba ang kanyang may bahay na Lisa Araneta Marcos na tanggalin si Tambaluslos? Tingin ko ang kasagutan ay oo. Bakit? Kung mapapansin nyo, naghuhugas kamay itong si Marcos Jr. dito sa kababalaghang mga nangyayari sa mga flood control projects. At nung kailan lang, parang kahapon lamang, ang Executive Secretary, si dating Chief Justice Bersamin, nag-issue pa ng statement. Hoy, mga miyembro ng Kongreso, huwag niyong ibabaling ang sisi sa amin sa ekutibo dyan sa mga kababalaghan ng flood control project. Ibig sabihin, nasasaktan talaga si Marcos Jr. dito sa mga flood control controversy dahil ang katotohanan, siya naman talaga ang dapat sisihin. Bakit? Unang-una, siya nagbigay ng suporta sa liderato ng Kamara de Representante. Sa katunayan po, sa kasaysayan ng Pilipinas, walang nagiging speaker na hindi binibigyan basbas ng presidente. So kung ano man ang patakaran na pinatupad ni Tambaluslos dyan sa Kamara, yan ay dahil sinuportahan ni Marcos Jr. na mag-i-speaker si Tambaluslos. Pangalawa, yung mga maanumalyang proyekto na naipasok sa National Expenditure Program, ang nag-propose niyan si Marcos Jr. Kung dumaan yan sa proseso, kahit papano, merong pag-aaral kung kinakailangan nga ba yung proyekto na yan, pero ang katunayan po niyan ay nanggaling pa rin sa Malacanang ang programa. Pero kung ang mga maanumalyang proyekto naman ay insertion na binago ng mga mambabatas, yan naman po'y mangyayari lamang kung merong basbas na speaker at merong basbas ng Committee on Appropriations Chair na si Zaldico na ngayon po ay di umano'y nagpapagabot sa Amerika. Pero sabi ni Congressman Garbin, hindi raw nagtatago. Ayaw lang magpakita. Kayo naman, iba yung ayaw magpakita sa nagtatago. So ngayon, the buck stops with the President. Pero ano ngayon ang asta ni Presidente Marcos Jr.? Abay, may paiyak-iyak pa na bakit daw ganyan ang ginagawa sa taong bayan. Nilunustay ang pera ng taong bayan. Wika nga ni Maharlika, Julul, sinong lulukuin mo? Julul, ikaw, alam na alam mo na kung yung mga maanumalyang proyekto gaya dyan sa Wawa Builder sa Bulacan na insertion, kung ikaw talaga ay seryoso na labanan ng korupsyon, dapat ibinito mo yung line item para dyan sa Wawa Construction na yan sa Bulacan na kinagagalit mo pa. Pangalawa, 3 budget na ang napasa ng Tambaluslos. Alam mo ng patakaran dyan na 60% nawawala sa korupsyon. Bakit ko sinasabi yan? Naging congressman at senatong ka rin eh. Alam mo naman ang patakaran dyan, wag na tayo makipagplastikan, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Ikaw ay district congressman. So alam mo na ang kubra mo nanggagaling sa district engineer. Siguro hindi mo alam, napakataas na ngayon ang nawawala sa taripa, nasasya ka. Pero I am sure, naririnig mo naman yan. Bakit? Kasi meron ka rin ibang mga kamag-anak na nakaupo dyan kasama ng sarili mong anak. Alam niyo ba, yung si Sandro, yung yan ay nag-i-intern pa lang, hindi pa siya kongresista, doon sa opisina ng kanyang tito, no? Alam mo sabi niya, at narinig ko yan mismo sa kanyang bibig, they are so corrupt in Congress. So alam ni Sandro Marcos ang mga kababalaghan at huwag mong sabihin na hindi mo alam na ang SOP ngayon sa Kongreso umaabot na ng 60% kasi nga ang mga congressman para man lang makakuha ng proyekto, kinakailangan magbigay
sa mga tao sa Committee on Appropriations, sa opisina ng kung sino man, sa opisina ng SPECER. O, di ba? So, julul. Huwag ibaling sa iba ang sisi. Ibaling mo pa rin sa'yo. Marcos Jr. ang sisi sa flood control. Pero maibalik tayo. Anong interes ni Marcos Jr. at ni Lisa Aranate Marcos na tanggalin si Tambaluslos? Walang interes nila, ayaw nila na silang masisi sa flood control. So hahanap sila ng polgay. Ang gagawin nilang polgay, SPECER. Para magalit ang tao kay SPECER lamang at hindi sa kanila. At yan yung konteksto na nagsabi si Bersamin, hoy, kayong mga kongresista, huwag yung ibaling sa ehekutibo ang sisi sa mga kababalaghan sa flood control project. So kung ganitong interes ni Marcos Jr., na talagang ayaw niyang mapasipa sa pwesto dahil alam niyang galit na ang tao dahil dito sa flood control na iskandalo, natural, para maibsan ang galit ng taong bayan, ibabaling mo ang sisi sa iba at in this instance, ibabaling mo ang sisi kay SPECER Tambaluslos. Pero make no mistake about it, hindi naman magagawa ni Tambaluslos yung mga kabalustugan nito kung hindi siya kampante na susuportahan siya ng Marcos Jr. At bakit naman alam ni Tambaluslos na susuportahan siya ni Marcos Jr.? Kasi nga, kinakailangan nila yung loyalty. Kinakailangan nila yung pirma ng mga congressman para mapa-impeach si Inday Sara Duterte. O di ba? Dahil binusog nila ang mga congressman ng 3 taon, hindi sila nagkaroon ng problema na pagkalap ng mga signatures para suportahan ang impeachment ni Inday Sara na nabasura na ngayon ng Korte Suprema. Sa tingin nyo ba, yung mga Luistro, mga Alonto, Luistro, mga Adjong, mga sino pa yan? Mga yung chairman, Fernandez, mga Abante, tingin nyo ba magiging kasing bangis yan nung nakita natin sila sa World Committee kung hindi dahil kampante sila, na binusog na sila, kaya po pwede na silang maging matapat na aso para sa administrasyon. Di ba?